Sa nakaraang Sakamoto Days episode 227-228, matapos ang matitinding laban, ipinakita ni Lou ang kanyang sikretong teknik, ang Drunken Peace Mode. Dahil sa epekto ng alak at tulong ni Granny Mia, nagbago ang kanyang bilis at lakas na tila ibang tao na ang lumalaban. Ngunit hindi pa nga tapos ang laban, nagawa pang ang baliktarin ng pulis ang sitwasyon at nakaposas ngayon si Lou. Sa kabilang banda, lumipat ang eksena kay Heisuke at dito nakita natin ang mapanganib ng ngiti ni Komanumi na may matinding pahayag. Sa wakas, namatay din ang kutong ito. Ngayon, simulan na natin ang episode 229. Makikita agad ang dugo ang katawan ni Heisuke, nakahandusay sa kalsada at dito nga nagsalita itong si Komanumi na sa wakas, patay na rin ang pesteng to. At sinabi nga niya na tara, hanap tayong kotse. At dito nga mga lods ay pinaplano na nga nilang humabol doon kay Sakamoto. Ngunit bago pa nga makaalis ang tuluyan etong sila Komanumi, bigla na nga lang nagising etong si Heisuke. Kita sa kanyang mga matang apoy ng paglaban. Kasunod nito mabilis siyang nagpaputok ng baril. Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw at tinamaan nga ang kalabang nakamaskara. Napunit ang balat nito at lumitaw ang metal na nakatanim sa ilalim. Napasabi nga itong nakamaskara na, "Visit, tinanggal niya ang balat ko." Meron nga itong armor implant sa ilalim ng balat niya. Normal lang daw yan sa mundo ng pro wrestling. Sa isip nga ni Heisuke, napasabi siya na hindi mapabagsak tong mokong na to ha. At dito nga'y talagang galit na itong si Komanumi. Napasabi pa nga ito na, "Visit." At saan naman siya umaasinta ngayon? At yun nga, bumagsak ang malaking billboard sa gitna ng kalsada. Kasabay pa nito, mayroong isang sasakyan na dumaraan. Napasigaw nga ang pasahero nito na, "May aksidente!" Hinarang nga ng nakamaskara yung sasakyan. Binuhat ito at binalibag papunta kay Heisuke. Mabilis naman na nakailag itong si Heisuke at parang meron dinampot kasabay nung kanyang pag-ilag na para bang meron pinaplano itong si Heisuke. Habang nagngingit-ngit nga sa galit itong si Komanumi, napasabi pa nga ito na, "Kahit ano pa ang ginagawa mo, walang kwenta yan." Habang patuloy nga sa pag-ilag itong si Heisuke sa mga atake ni Komanumi, napasabi nga itong nakamaskara na, "Ibang klase ang puwersa ng magnet ha." At nagsimula na nga uling umatake itong si Heisuke. At dito nga siya sa likod ng nakamaskara nakapwesto. At nagtaka nga itong nakamaskara at napasabi pa nga na, "Dude, tanggapin mo na. Walang epekto ang baril mo." At sunod-sunod na putok ang pinakawalan nito ni Heisuke. At kitang-kita mga lods na talagang sobrang umepekto ang ginawa nito ni Heisuke. At napasabi nga itong nakamaskara na, "Imposible ang katawan ko. Anong klaseng balang ginamit niya?" At nagulat nga itong si Komanumi sa mga nangyari. At napasabi na nga lang itong si Heisuke na, "Mga ordinaryong bala lang ginamit ko. Pero hinaluan ko ito ng mga scrap metals." At ayun nga yun mga lods, yung mga dinampot ni Heisuke kanina ng mga tornilyo at iba-ibang mga metals. At nagalit nga itong nakamaskara at napasabi sa isip niya na, "Visit siya. Ginamit niya ang kapangyarihan ni Komanumi na magnet para pabilisin ang kanyang bala." At dito nga'y napasabi itong si Heisuke na, "Kanina ko pa inaantay ang pagkakataon na ito na maging isang linya kayo ng nakamaskara." At sobrang nagalit itong si Komanumi mga lods at umatake nga ito ng malakas kay Heisuke. At dahil na nga din sa sobrang hina at pagod na itong si Heisuke, talagang tinamaan siya ng matindi dito kay Komanumi. Napatalsik nga siya at napasabi na nga lang siya sa sarili niya na, gumana naman to lahat. Yun nga lang, mukhang ito na yung katapusan. At habang nasa ere nga itong si Heisuke, napasori na nga lang siya doon sa alaga niyang ibon si Pisuke. Na hindi na nga daw niya kasi talaga kaya, hindi na niya maangat yung kanyang kamay. At sabi pa nga niya mga lods na kahit nga daw sa ganyang kalapit na distansya, hindi na nga daw niya kayang barilin etong si Komanumi. Kasabay nga nito mga lods yung pag-atake ni Komanumi na talagang tatapusin na itong si Heisuke. Tinulungan na nga lang itong si Heisuke ng kanyang alagang ibon na bitbitin yung kanyang baril. At doon nga sa teleskopyo nito mga lods, nakita nga ni Heisuke itong sila Lou na tatapusin na rin nung kalaban niya doon mga lods. Kaya naman buong lakas, buong pwersa niya pilit na ipaputok yung baril sa ganung distansya mga lods. At sa pagpapakawala nga ng bala sa kanyang baril, nagulat itong si Komanumi na parang daplis nga lang yung inabot niya doon. At ayun nga mga lods, hindi naman kasi siya yung target. At kitang kita kung papaano naputol yung kamay ng pulis na tatapos doon kila Lou. At ayun nga mga lods, nagulat nga itong pulis
si Lou at si Granny Mia kung anong nangyari at kung sino yung nagligtas sa kanila. At ibinalita naman agad ng ibon kay Heisuke na success naman daw yung kanilang ginawang pag-atake. At ayun nga mga lods, napasabi na lang itong si Heisuke na mabuti naman kung ganun. At bigla na nga lang tumusok sa katawan ni Heisuke yung bakal mga lods. At napasabi pa nga itong si Kumanomi at nangaasar na mabuti naman kung ganun, yung alin. At para nga dun sa huling atake na gagawin nito ni Kumanomi, sumigaw pa nga ito mga lods na napakasama talunan. Na sana yung huling pagkakataon mo para patayin ako. At bigla nga sumulpot itong si Kamihate mga lods. Nasa lagna nito yung atake ni Kumanomi. At nagsalita pa nga itong si Kamihate na magaling Heisuke, nabura mo ang world record ko. At nagulat naman itong si Heisuke, hindi makapaniwala sa biglang pagdating ni Kamihate. At ayun, biglang nagbiro pa nga itong si Kamihate na anong problema, para kang bangkay na muling nabuhay. Pero nagawa mo magpaputok ng ganong kalayo kahit duguan at sugatan ka na. Sumagot naman itong si Heisuke habang naghihingalo. Oo, pero hayaan mo na. At salamat sa pagliligtas mo sa akin, Kamihate. Nagulat nga itong si Kamihate sa sinagot nito ni Heisuke. Parang nainis nga siya mga lods. At sinabi nga ni Kamihate na hayaan ko na. Anong ibig mo sabihin? Yung pagbura mo ng world record ko, hindi mahalaga? Habang makikita na si Heisuke pawisan at medyo kinakabahan mga lods, napasabi na nga lang ito na hindi ko naman ibig sabihin ng ganon sa totoo lang, hindi ko na nga naisip yung distansya o kahit ano pa man, yo. At ayun nga, biglang sumagot si Kamihate, galit nga lalo mga lods. At sinabi na, ha? So ibig sabihin, hindi mo man lang pinag-isipan? At habang dinudutot nga ni Kamihate yung baril sa pisngi nito ni Heisuke, napasabi nga ito na, tapos na tayo, wala na, loko ka. At habang nag-uusap nga itong dalawa, ito naman si Kumanomi, naghahanda na ng isang matinding pag-atake mga lods. Sa isang iglap na baluktot ang release ng tren at buong lakas niyang inihagis ang tren papunta kila Heisuke. At mabilis naman nakaiwas itong dalawa. Sa tulong na nga din ni Kamihate, binitbit niya itong si Heisuke. At napasalita na nga lang itong si Kumanomi habang mapang-insultong tono ang ginawa. At sinabi niya na, paano nakapasok dito ang mga The Order? Gusto pang makipagkampihan sa mga maliliit na talonang ito? Dagdag pa nga niya na nakakita na ako ng isa sa kanila. Sige, mamatay ka rin, gaya ng ibang alam ko. Alam ko na mangyayari sa'yo. At sumagot naman itong si Kamihate na nakakabwisit ka. At ito naman sa isip ni Heisuke mga lods, sinabi niya na ayokong hayaang mamatay si Kamihate dahil na naman sa akin. Kaya naman sinabi niya kay Kamihate mga lods na Kamihate, pabayaan mo na lang ako rito. At mabilis na sumagot itong si Kamihate mga lods na tanga, ibig mo bang sabihin hindi mo ako kaibigan? Dahil ba sa sinabi ko na wala na tayo, tapos na tayo? Buwisit kang bata ka. Kasabay nga nito mga lods ay umatake itong nakamaskara. At nakaiwas naman itong si Heisuke. At sinabi nga niya ulit kay Kamihate na Kamihate, wag mo na akong alalahanin. At kasabay nga ng pag-atake na nakamaskara ay nagsalita ito na wag mo kong bigyan ng ganyang pagsasakripisyo na parang bayani. Nasusuka ako sa drama mo. At bigla ngang sumulpot etong si Kamihate mga lods. Saktong-sakto yung pagkakatutok niya ng baril sa mukha nitong nakamaskara. Sabog ang mukha mga lods, talsik talaga. At sa pagtalsik nga ng nakamaskara mga lods, sumabay na sumugod itong si Kumanomi. Mabilis naman na naharang ni Kamihate ng baril ang atake nito ni Kumanomi mga lods. At kasabay nga nito, isang malakas na sipa ang inabot ni Kumanomi dito kay Kamihate. At napasabi nga itong si Kumanomi na hindi lang pala siya basta sniper, mahusay din pala siya sa close combat. At sinundan pa nga niya ito ng isang malakas na hampas gamit ang kanyang baril. Sapul talaga sa ulo mga lods. At sumigaw itong si Kamihate na ang mga magkakaibigan nagtitiwala sa isa't isa. At napasabi nga si Heisuke sa sarili niya na hindi lang siya basta sniper, talagang napakalakas niya. At tulad ng inaasahan, isa siyang halimaw. At galit na nga itong si Kumanomi mga lods. At nagsalita ito na pagsisisihan mo to. At gamit ang kanyang kapangyarihan, muling umatake itong si Kumanomi dito kay Heisuke habang nakabulagta.
At mabilis naman na sumaklolo itong si Kamihate. Ginamit niya ang kanyang baril para masalag ang mga atake ni Kumano Mi. At dahil nga sa lakas ng atake nito ni Kumano Mi, nabasag ang baril nito ni Kamihate. Naangisi nga itong si Kumano Mi at mayabang na nagsabi na, "Kita mo, yan ang mangyayari kapag pinili mo samahan ng maling tao. Dapat mo nang iwanan ang mga pabigat sa buhay. Karaniwang kaalaman na yan, ha." At kalmado namang sumagot etong si Kamihate na, "Ganun ba? Yun pala ang pananaw mo. Naintindihan ko. Naalala ko rin ang yugto ng buhay na ganyan ang naisip ko." At nagsalita nga uli itong si Kumano Mi na, "Malakas ako kahit mag-isa. Para sa akin, lahat ng tao sa mundo ay pabigat lang. At yan, hindi yun yung ibig sabihin ng pagkakaibigan. Hindi mo ba talaga nakukuha?" Diretso naman sumagot etong si Kamihate. "Kung ganyan ang iniisip mo, hindi mo kailanman maiintindihan kung gaano kagaling si Heisuke. Kung patuloy ka pa rin kumakapit sa ganyang kababawan, hindi mo makikita kung gaano siya kahanga-hanga." Galit na tumutol si Kumano Mi. "Mga hangal, dalawang sniper kayo, wala namang baril. Hindi nyo ba naiintindihan ang sitwasyon ninyong dalawa?" Sumagot nga ulit etong si Kamihate, mga lods, na, "Tinatanong mo kung naiintindihan namin ang sitwasyon. May kita merong helicopter sa taas. Oo, naiintindihan ko ng husto. Halimbawa, Lunes ng umaga, 10:03:07, malinaw ang langit, humidity 32%, bilis ng hangin 1.5 meter per second mula sa hilagang silangan. Paborableng kondisyon. At ngayon, mamamatay ka." Dagdag pa nito na, "Naintindihan mo rin to, di ba, partner?" At sabay sumignal ito ng fire. Sabay binaril nga ni Heisuke ang helicopter, mga lods. At nagsalita nga itong si Kumano Mi na, sino ba siya sa inaakala niya? Kasabay nga nito, mga lods, pinakita yung helicopter na binaril ni Heisuke. Pakrash na nga ito, mga lods, at babagsak na nga. At nagsalita si Kamihate na, "Sa pagkakaalam ko, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay pwedeng maging baril." At tuluyan na ngang nag-crash ang helicopter sa isang tunnel, mga lods. Sumabog ito ng napakalakas at nag-create ng isang malakas na impact, hanggang sa nakabuo ng isang air cannon, mga lods. Ang lahat ng mga debris, metal, kasabay netong bumulusok papunta dito kay Kumano Mi. At ayun ang naging sandata nila para tapusin etong si Kumano Mi. Duguan man, napangiti si Heisuke at sa huling linya, sinabi niya na, "Ayan ang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Kuha mo." At doon nagtatapos ang episode 229 at 230 ng Sakamoto Days. At abangan ninyo ang susunod na episode na ating i-review, ang episode 231 at 232. Naroon na kasi ang grupo nila X sa loob ng JCC. Tuluyan na nga ba nilang matatagpuan si Sakamoto dito? At wawakasan ang buhay nito. At syempre, dito lang yan sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.